Magandang araw po sa inyong lahat. Po si Brother Jinx at Kuya Joe Domingo po. ang aming pong topic. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please. Thy will be done in earth as it is in heaven. And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life. And I will raise him up at the last day. For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. At napakahirap po explain kung sino ang ating Ama. Paano sasabihin yung tatay mo humingi ka kahit na imposible ibibigay? Mapapaniwala ba natin ang... ngayon, sige, naniwala na nga ako na ibibigay niya pati imposible. Asaan ba yung father ko? Sasabihin niya, nasa langit. Para ka na naman bata. Nasa langit. Paano namin hahanapin ngayon yun? Maririnig ba tayo noon? Hindi ginawa ng Diyos, napahirapan tayo paakit sa langit. Pinapadali nga niya eh. Kaya dumating dito si Jesus Napaka-right niya God is kind and benevolent. Siya na nga nag-alay God is a provider. Sa Kanya rin galing lahat ito So, God is a forgiving God, infinitely merciful. He is far more eager to forgive than to condemn. He pities sinners. He also looks for the lost. And so, motivated siya dahil sa pag-ibig niya sa atin. Nakasulat do sa unang sulat sa Thessalonica, Kabanata 5, talata, at 10. Hindi kalooban ng Diyos na bagsakan tayo ng Kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay si Hesukristo para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagbabalik sa second coming. So, maliwanag na sinasabi rito na mas nais ng Diyos na hindi tayo magdusa. Mas gusto niya maligtas tayo lahat. Yun ang kagustuhan ng Diyos. Pero hindi naman niya hahadlangan yung ating kalayaan na pumili. Walang pilitan. Sabi ko nga, hindi tayo pipilitin ng Diyos. Pero sisikapin niya na akitin tayo patungo doon sa Kanya dahil sa Kanyang kabaitan at saka tunay na pag-ibig. Yung unang sulat ni Timoteo, chapter 2, verses 3 to 5, ganito ang nasusulat. Ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. At ang taong ito ay si Kristo Jesus. Wala na tayong pwedeng sandalan at sundan at gayahin maliban sa ating kapatid na si Jesucristo. Pinakita sa atin paano ang kanyang pagmamahal na sa bawat isa sa atin, tayong lahat, inialay niya yung kanyang buhay para mabayaran yung kasalanan ng buong sangkatauhan na nagdala sa atin ngayon dito kung ano itong mga pagpapahirap natin sa ating sarili. Doon sa awit, pag ako'y nag-aaral ng Biblia, pinapaikli ko yung mga sinasabi. Kung tawagin niyang paraphrase. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa likas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas, pagkat dakila ka. Iligtas mo ako sa mga bagabag. Dahilan sa iyong pagtingin sa akin, ang mga kamay ko'y iyong lipulin. Mga kaaway ko'y iyong lipulin. Ang nagpapahirap sa akin, wasakin, lingkod mo ay iyong alipin. Ganito yung pagpapaikli ko rito para madali ko maintindihan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan iyong kalooban. Espiritu mo'y aking tanglaw sa ligtas na daan. Ikaw na nangakong ako'y ililigtas. Dakila ka, iligtas mo agad ako sa mga bagabag. Dahilan sa iyong pagtingin sa akin, nalingkod mo'y iyong alipin. Mga kaaway ko'y iyong lipulin, nagpapahirap sa akin, wasakin. Makita niyo itong awit na ito, yung hiling ng isang makasalanan, yung isang umiiyak. Ang sumulat itong awit to si Haring David Kaya yun nararanasan natin at alam niya na siya ginagabayan ng Espiritu Santo kaya siya nakakalika ng mga ganitong awitin. 150 yan, awit na yan. Ngayon, ba't tayo napunta rito? Ito ang ugat. Ang unang pinagmulan nito, nasusulat sa Genesis chapter 3, verse 5. Ang pagnanasang maging katulad ng Diyos. Totoo yan. Kasi sabi dyan sa Genesis 3:5, kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Sino ang pinagsabihan nun? Si Eva. Sabi, pagka kinain yan, magiging parang Diyos kayo.
tulad kayo ng Diyos. Yung pangalawa, yun ang ugat na pinagsimulan yan. So, ito ngayon si Adan. Sinuway ni Adan ang bili ng Diyos. Chapter 2, verses 16 to 17. Sinabi ng Diyos sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa kahalamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kinain mo yon ay mamamatay ka. Nakasulat naman sa Isaiah, sabi nga sa Isaiah chapter 14 verses 12 to 14, I will ascend above the heights of the cloud. I will make myself like the Most High God. Tulad din ng tukso kay Eva, magiging tulad kayo ng Diyos. Ito si Satanas, sinabi niya, magiging katulad ako ng Diyos. Kaya ang kalaban niya ay si Michael, na ang pangalan ng Michael, ang kahulugan niyan, who is like God. Nung nilalabanan niya si Satanas, parang tinutuyaan niya si Lucifer. Sino tulad ng Diyos? Sino ang katulad ng Diyos? Si Lucifer. Seraphim siya. Napakalapit niya sa Diyos. Pero si Michael, pangwalo. Archangel siya. Tapos kasunod na doon, pinakamababa doon yung ating guardian angel. Pero tinalo siya ni Michael. Tinalo siya at yung kasamahan niya 1/3 ng mga anghel. Kaya si Michael ay madalas siya nababanggit natin sa may isang pagkakataon sa Daniel, no, nasulat doon. Chapter 10 verse 12, sabing ganyan nung si Daniel may hinihiling sa Diyos, hindi dumating-dating. Alam niyo, sabi ni Gabriel, kabarkada naman ni Michael, sabi ganyan, Daniel, simula nung magpakumbaba ka, dininig na ng Diyos ang iyong hiling. Kaya lang, nagtagal ako, naabala ako dahil 3 linggo akong nakipagtuos kay Satanas, hinaharang na dalhin ko sa iyo yung iyong hiling. Tinawag ko si San Miguel Arcangel at ako'y tinulungan at dumating na ako rito. Makita nyo rito doon yun na pagkat gusto nating makausap ang Diyos, magpakumbaba tayo. Tulad nito nangyari kay Daniel. So yung ugat pala nitong kasalanan natin ngayon, nitong ating rebellion sa Diyos, ay nagsimula doon sa seduction na inalok ni Lucifer siya, magiging tulad kayo ng Diyos. Kaya dito yung pagiging tulad ng mga makapangyarihang tao dito sa lupa, nalalasing yung mga taong yan. Kaya minsan hindi bagay sa atin na yumaman, maging tanyag, nagiging mayabang tayo Hanggang akala natin tayo na yung Diyos. Meron palang pinagmumulan yan. Kaya tayong nasabing ganyan, maging humble tayo at tayo itataas ng Diyos. Magandang umaga po uli sa lahat. Ang bigyan ko po ng pansin ngayon ay yung sa John 6:40. And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life. And I will raise him up at the last day. For I came down from heaven, not to do mine own will, the will of him that sent me. So, mismo ang Panginoong Hesus ang nagsasabi nito na, And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life. bakit kailangan nating na-save? Sa mga previous na discussions pa natin, sinasabi natin na man has sinned against God. Mula pa doon sa panahon nila Adam and Eve, nagkasala na tayo, at hanggang sa panahon ngayon, sinasabi po natin na we all fall short of the glory of God, kaya po tayo nagkakasala. Pero despite na nagkakasala tayo, kalooban ng Panginoon na tayo po ay maliligtas. Pero ang keyword po dito sa John 6:40 ay And believeth on him may have everlasting life. believes in Him. So, ibig sabihin po nito, maniniwala tayo sa ating Panginoong Hesus and accept Him as our Lord and Savior. Another keyword po ay ang eternal life. May have everlasting life. God the Father wants us to have eternal life in heaven. So, ganoon na lang po ang pagmamahal ng Diyos sa atin na kahit nagkakasala tayo, gusto pa rin niya tayong makasama sa langit. And even po doon sa Old Testament pa, sinasabi sa Ezekiel 33:11, Say to them, As I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn from your evil ways, for why should you die, O house of Israel? So, even then, sinasabi na ng Panginoon na hindi naman niya gusto na yung mga nagkakasala ay mapunta sa impyerno. When in fact, ang sabi nga niya, gusto niya na but that the wicked turn from his way and live. Mabuhay. So,
Gaano po pinakita ito ng Panginoon sa atin? Ang Romans 5:8, But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. So, para po ma-realize natin ang kalooban ng Panginoon for us to be saved ay sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus. And it's because of God's mercy and grace. Iba po yung grace, iba din po yung mercy. Yung mercy po is the act of withholding deserved punishment. Like, for example, pag nagkasala po tayo, we deserve to be punished. Pero hindi na po yan iginawad ng Panginoon sa atin kasi inako po ng Panginoong Jesus ang punishment ng ating mga kasalanan. So, that's God's mercy for us. Another manifestation po nitong God's will na gusto niyang masave tayo is grace. Ito po yung nakikita natin or nababasa natin sa Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So, yung grace naman po, ito yung unmerited favor para sa atin. So, God gives us the gift of eternal life. Kaya nga dito sa John 40, ang sabi, And believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. so, parang sabi nga ni Brother Jings, walang maiiwan. Pero ang importante po, tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus as our Lord and Savior because it is the key to eternal life in heaven. And finally, this is God's will for us. 2 John 1:3, ang sinasabi po ni Apostle John, Grace, mercy, and peace will be with you from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. So, ayan lang po muna mga kapatid ko. Maraming salamat. God bless po.